Kumusta kayo mga bata? Sabay-sabay nating tuklasin ang bagong aralin ngayon sa Health Grade 3. Ako si Teacher Ann. At ako naman si Teacher Mitch. Kami ang makakasama mo sa aralin ito. Ano pa hinihintay natin, Teacher Mitch? Tara, simulan na natin, Teacher Ann. Most essential learning competencies identifies the hazards in the community. Follow the safety rules to avoid the accidents in the community. Sa aralin ito ay ating malalaman kung ano ang dapat gawin sa oras ng sakuna. Mayroon akong ipapakita mga salita kagaya ng emoji na inyong makikita sa screen. Gayahin natin ito. Kung nararanasan nyo na ang mga pangyayari sa ating kapaligiran, tayo ay magpakita ng thumbs up, kagaya nito. Subalit, kung hindi nyo pa nararanasan, itong emoji na ito ang gayahin natin. Parang nag-iisip lang. Handa na ba kayo? Unang salita. Typhoon o bagyo. Nakakaranas ka na ba ng bagyo? Ikalawang salita. Volcanic eruption o pagputok ng bulkan. Panghuling salita. Earthquake o lindol. Ngayon, magpapakita ako ng jumble words. Maglaro muna tayo. Gusto niyo ba yun? Alam niyo ba kung ano ang jumble words? Ito ang salitang pabulabog. Ibig sabihin, lilipat-lipat ang bawat letra. Kumuha kayo ng papel at isulat ang tamang baybay o sagot. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ano ang jumble words na ito? Isulat sa papel ang sagot. Pagbilang ko ng 5, itataas nyo ang inyong sagot. Handa na ba? Ito ang ating jumble word. 1, 2, 3, 4, 5. Itaas ang inyong sagot. Magaling! Alam nyo ang tamang sagot. Ito ay earthquake. Baybayin nga natin ang salitang earthquake. Simulan ko ha. Tapos kayo naman. E-A-R-T-H-Q-U-A-K-E. Okay. Ngayon, kayo naman ang magbabaybay ng salitang earthquake. Pakinggan ko nga. Magaling. Ano ba sa Tagalog ang earthquake? Tama! Lindol. Ang Tagalog ng earthquake ay lindol. Ano ba ang lindol? Ito ay paggalaw ng lupa dulot ng pagkikiskisa ng tectonic plate. Karaniwang naging epicenter ng lindol ang mga fault lines, kung saan nagsasalubong ang dalawang magkasalungat na tectonic plates. Nakakatakot ba ang lindol? Natatakot ba kayo sa lindol? Ako din.
Ito ay isa sa mga panganib sa pamayanan. May dalawang uri ng panganib sa pamayanan. Una, likas na sakuna o kalamidad. Pangalawa, gawa ng tao na kalamidad. Ano ba ang likas na sakuna? Ang isang likas na sakuna o likas na kalamidad, sa English, natural disaster, ay isang pangunahing salungat sa kaganapan buhat sa likas na mga proseso ng daigdig. Ang isang likas na kalamidad ay maaaring magdudulot ng kawalan ng buhay o pinsala sa ari-arian at karaniwang nag-iiwan ito ng pang-ekonomiyang pinsala. Ang pagiging malubha nito ay nakadepende sa katatagan o kakayahan na makabangon ng naaapektuhang populasyon at sa umiiral na infrastruktura. Ang gawa ng tao na kalamidad ay bunga ng maling gawain ng tao na nagdudulot ng pagkasira ng ating kapaligiran. This is the most active, Kilauea in Hawaii. Here, magma, liquid rock from the planet's hot interior, bursts out through fractures in the Earth's crust. And it's been flowing for months. Nothing can stand in the lava's way. Mag-aalas 3 ng hapon nang maramdaman ang hagupit ng bagyong Ursula sa Giwan, Eastern Samar, ang malakas na hangin. Winasiwas ang mga puno. Ilang minuto lang matapos maglandfall sa Salcedo, Eastern Samar kaninang 4:45 ng hapon, bumagsak na rin ang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon. Bandang hapon din nang magsimulang maramdaman ang bagsik ng bagyong Ursula sa Tacloban City. Malakas ang hampas ng hangin at ulan, kaya stranded ang mga nag-last-minute Christmas shopping. Sinubukan pang iligtas ang biktima pero nilamon na ng apoy ang bahay. Bukod sa isang nasawi, may naipaulat na. Ngayon, saan kayo nabibilang ng lindol? A. Likas na sakuna o kalamidad? Or B. Gawa ng tao na kalamidad?
Tama! Ang tamang sagot ay A. Ang lindol ay nabibilang sa letrang A, likas na sakuna o kalamidad. Paano ba maiiwasan ang disgrasya sa oras ng lindol? Panuuri natin ang video ito. Napapansin mo sa dalawang video na aking ipinakita? Mayroon bang kaibahan? Sa video ni pinakita, ang duck, cover and hold na kadalasan nating nakikita sa mga paalam. Subalit, mayroong limitasyon ang duck, cover and hold. Kung ang pinagtataguan mong mesa ay hindi matigas o hindi pulido, posible kang madisgrasya. Kung nag-aalangan ka sa iyong pinagtataguan, mas mabisang gawin mo ang ikalawang video. Ikalawang video, tumatakbo ang bata ng mabilis palabas ng bahay. Subalit, meron siyang bit-bit na bagay na inilagay niya sa kanyang ulo. Sa palagay mo, ano kaya yun? Yun pala ang laman ng kahon ng bata. Bit-bit pala ng bata ang medicine kit niya. Mayroong, isa-isahin natin ulit ang mga laman ng medicine kit na dala ng bata. Palagay nyo, tama kaya ang ginawa ng bata? Magaling! Tama! Laging maghanda ng medicine kit para sa oras ng disgrasya ay mayroon kang magagamit. Maliban sa nakakatulong ang medicine kit, kung may mga falling debris o maliliit na bagay na mahuhulog, hindi direkta sa ulo dahil na-cover ito. May natutunan ba kayo sa araling ito mga bata? Masaya kami at nakasama namin kayo. Hanggang sa muli, Teacher Ann, Teacher Mitch, God bless. Paalam!